Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Mas grabe ngayon ang tirada ni BP Sara kay PBBM dahil sinabi niya na tatak budol-budol daw si PBBM. Tatak budol-budol? Grabe naman. Sino nga kaya ang totoong budol-budol? Kaya ito ang balita kurtesi sa atin ng GMA Integrity News. Budol ang mga pangako noong kampanya? Tinawag ng may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ng palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinilarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, Siya. Napaka-loading magsalita nito. Ang tagal-tagal. Kayong mga taga-Australia dyan na mga DDS ay mag-isip-isip naman kayo. Bakit pa kayo dumalo dyan sa sa rally-rally? Alam nyo naman na nag-ano na lang yan, nagliwaliw na lang. Kasi meron siyang napakalaking problema sa Pilipinas, ang kanyang impeachment. Kaya kagaya ng kanyang ama, di ba, bago nahuli ay nagliwaliw muna sa Hong Kong. Kaya si BP Sara, 1 buwan, 4 daw na bisis lumabas ng bansa eh. Tapos tinipon-tipon niya ng hihikayat ng taga Melbourne na pumunta doon. Siyempre, meron namang mga DDS dyan. Pero kayong mga hindi pa DDS dyan na tatak sa Australia, ay wag na kayong dumalo sa mga ganito dahil walang kakwenta-kwenta. Vice President ng gobyerno ng ating administrasyon tapos sinisiraan ang gobyerno. Tapos pumunta lang dyan sa Australia imbis na magtrabaho. Dapat ang gawin dyan ay tungkol sa mga project. Iyang pinunta diyan mga kampanya eh. Tapos gusto niyang mag-rally ang taga-Australia para pakawalan daw ang kanyang ama. Ang kanyang ama na siyang sanhi ng lahat ng nangyayari na ito. Di ba hindi nila ma-realize kung sino ang mali kaya ganito magsalita. Ang tagal-tagal makakuha ng yung hindi siya makapag-compose ng kumpletong pag-iisip. Yung composing thoughts ba, yung ganun. Magsalita ang tagal-tagal kaya ni-interrupt ko na lang. Kaya sabi niya tatak daw ng budol-budol si PBBM. Sobra namang pangalipusta yan. Itatak ng budol-budol, grabe na yan, di ba? Siguro kung marinig to ng asawa ni PBBM, ayun siguro ang magagalit. Si PBBM ay lang eh. Hindi gaanong tinatabla ng ganyan. Kontrolado lang ang sarili. Pero ang karma ay darating dito sa babaeng ito. Kaya ito, atin pakinggan itong mga sinasabi niya. Wala talagang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Imbis na mag-promote siya ng maganda sa Pilipinas dyan sa Australia, ang pinupunta niya dyan, ang pamasahin niyan galing sa budget ng Vice President eh. Ang pinapamasahin niya dyan, kasama pa yung kanyang mga alipuris, pera ng gobyerno yan. Tapos, ang pinagsasabi diyan ay anti-government. Mantakin na sabihin ba naman na marka ng budol-budol, wala daw nagawa si PBBM sa inutang daw ni PBBM. Sabi niya, ito makikita niyo mga kababayan na 16 trillion daw ang utang ni PBBM. Hindi niya nasabi na 7 trillion ang utang ng kanyang ama eh, ni Digong. Ang 16 trillion, para sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam, ay utang lahat yan ng presidente galing kay Cory Aquino hanggang kay Ramos, kay Irap, kay Gloria Arroyo, kay Pinoy, kay Duterte at kay Marcos. Umabot lahat ng 16 trillion pesos ang utang, pero kalahati doon ay utang ng kanyang ama. 7 trillion ang utang ng kanyang ama, kaya sa 16 trillion ay kalahati doon ay kay Digong. Tapos nasabi niya na wala daw nagawa sa 16 trillion, napakabubo naman. Ang 16 trillion na hindi yan utang ni PBBM. Ang utang ni PBBM ay nasa 3 trillion lamang. At mayroong mga proyekto na inumpisahan na. At malaki ang gasto sa
armed forces sa pagbili natin ng mga makabagong kagamitan, jet plane, barko at mga missiles. Kaya malaki ang budget natin ngayon. Kaya meron tayong utang from galing sa pag-upo ni PBBM yan, umabot lang ng 3 trillion pesos ang utang, pero napakarami nating binili. Okay, balik tayo dito sa isang daldalira na ito. Budol in English is scam, no? Ano ba yan kung magsalita, hindi matatapos ka agad, loading eh. Ikaw ang budol, sige na, salita ka na. Well, we're not surprised. Nasa Australian bise kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And Ba may problem siya sa performance? Inagtrabaho lang yung tao? Siya yung may problema dahil hindi siya nagtrabaho, di ba mga kababayan? Sino bang may problema, ang Vice President o President? Di ba nung bang ginagawa ni Sara, simula nang umupo siya diyan sa pwesto niya sa Vice President office. Wala siyang nagawa, di ba? Ano bang nagawa niya? Ano bang proyekto? Palagi lang nag-abroad Tapos nagtipon-tipon ng mga DDS. Tapos ang purpose niya ay para birahin si PBBM at ang administrasyon. Parang rebellion na itong ginawa niya kasi ginagather niya ang mga Pilipino and then gamitin niya para sa sarili nila, para sa pamilya nila, para makalabas daw si Digong. Kahit ano pang gawin niya dyan, ay sisi pa rin ang magpasya. Kaya kahit anong rally-rally pa dyan, ito na mga DDS, tumigil na kayo dyan sa Melbourne. Akala ko naman mga matatalino kayo dyan. Gamitin nyo naman ang utak nyo, nakarating na kayo ng Australia, tapos ganun pa rin. Pabudol-budol pa rin kayo sa babaeng ito, sa mga tatak Duterte. Ang tatak Duterte, ang tatak budol-budol, hindi yung tatak daw PBBM ay budol-budol. Ibig sabihin, mga Marcos pala ay budol-budol. Grabe naman. Kung sasakyan pa yan, ang mga Marcos, Toyota yan. Tested na. Ang Duterte siguro, ito yung tawagin natin na ano bang mga China-made na sasakyan. Wala akong alam na China-made na sasakyan kasi hindi naman ako kumikiling dyan sa China. Kaya ito mga China-made ito, kung sasakyan pa, si PBBM ay tested yan. Toyota o Honda ang brand, hindi budol-budol. Itong mukhang ito ang budol-budol, talagang nagagalit na ako Sabihin ba naman na tatak budol-budol si PBBM, nakita naman natin nagtrabaho yung tao. At hindi nga pinapansin yung mga tirada nila. Hindi pinapansin ang mga ganito na birada nila. Paninirang puri. Siya yung hindi nagtrabaho sa kanyang opisina. Tapos naninira pa siya. Alright, patuloy tayo. Nakaka-high blood talaga, mga kababayan. We have problems with the violations of our fundamental law, our constitution. Particularly with the Basahin mo na yan. Hindi ka marunong magsalita. Basahin mo na lang yung mga sinasabi mo dyan para mabilis. Of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ganito bang tatak ng gusto nyo, mga DDS, na maging presidente? Yung parang standby lang magsalita, no? Hindi nga mga pagdiretso magsalita Tagalog pa yan, lalo na kung English. Anong sasabihin niyan kung magsuna? Anong sasabihin niya kung nandun siya sa UN? Anong sasabihin niya kung nasa ASEAN Summit siya? Diba? Kahit nga Tagalog lang, nahihirapan pa Hindi makumpos yung kanyang utak. Hindi makapagsalita ng diretso kasi sabi ng iba ay ub-ub. Pero sa tingin ko naman, sa scientific na pagtingin diyan, ay punong-puno na talaga ang utak niya ng iniisip niya dahil sa napakaraming problema. Kaya loading kung magsalita, ang layo-layo ng mga sagot. Hindi madiretso niya Ito, ay nako, patuloy tayo. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol?
Ang biyaheng ito ng busy sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan, bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward. Anong dinidiscuss mo? Ang dinidiscuss mo dyan ay para tulungan kayo na mapawalang sala si Digong. Ang purpose mo dyan ay magkita ng buong mundo na marami kayong kapanalig dyan ng mga DDS sa Australia. Ay naku, mga DDS dyan, akala ko ba naman ay matalino kayo? Nakarating na nga kayo ng Australia tapos naniwala pa rin kayo dito. Ang maniniwala sa mga taong ito ay yung mga ignorante, yung walang pinag-aralan, yung nandun lang sa bundok, na hindi marunong bumasa, yung ganyan yung mga klaseng tao na kayang ibudol-budol ng mga ito. Pero kung kayo'y professional diyan sa Australia, ay may masmasan naman kayo. Maling-mali itong mga pinagsasabi ng babae dahil sa hindi siya nagtrabaho sa Pilipinas. Ito, sabi niya, trip down niya ay magtrabaho daw. Trabaho ba yan? Yung ganyan, ang trabaho niya ay paninira sa gobyerno. Sabi niya, wala daw nagawa si PBBM. Yung bigas nga, pinamura na, di ba? Umabot na ng 20 pesos per kilo. Ano pa ba? Ano ba bang promise na ng budol-budol ni PBBM? Tinupad na eh. Tinupad na yung bigas. Ano ba bang, kahit nandyan na yung bigas, hindi masasabi ni BP Sara na natupad na yung bigas dahil sa masakit sa loob niya na natupad nga yung 20 pesos per kilo. Sila anong natupad nila? Ang pambudol-budol sa Pilipinas. 52 billion na yung naipon nila sa kabudol-budol eh. Tapos ganito pa rin ang pinagsasabi. Kaya talagang kumapit tuko na sila diyan sa kanilang stand na pabagsakin ng gobyerno dahil kapag nandyan pa si PBBM ay talagang kulong lahat itong buong pamilya nila dahil lahat mayroong illegal na transaction, sabi ni Trillanes. Sabi ni Trillanes yan hindi ako ang nagsabi niyan. Yan ang pamilya ng mga ng mga alam nyo na dyan sa Davao, di ba? Kumpleto yan. Lahat may mga every 6 months may darating daw ng mga allowance diyan galing sa mga inchik. Noon yun noong kasagsagan ng COVID at noong presidente pa si Digong. Ngayon wala nang every 6 months na napayula nila galing sa mga inchik. Kaya talagang love na love ni Digong ang mga inchik dahil yun nga yung kanilang totoong amo ay mga inchik. Sila may kilyang saka yung iba pang inchik. Si Jinping amo din yan. Okay, so ito tapusin na natin ng video mga kababayan. Ewan ko lang kung tataas ang pressure ng inyong dugo dito sana. Narinig nyo na budol-budol daw si PBBM. Sobra naman yan. Kaya nga gumawa ako ng reaksyon eh. Huwag magsalita ng ganyan. Kung sa lahat ng politiko, ito lang yung narinig ko na magsalita ng mga ganyan. Palibasa mana sa ama, di ba? Palibasa manang-mana talaga, yung utak, saka yung kanyang genetics. Grabe. Kung gusto mong bardagulan kay PBBM, gamitin nyo yung utak nyo. Ang gawin nyo ay yung intelihente na paraan na pagipag-argumento. Intelihenteng argumento ang gagawin. Hindi yung sinisiraan mo na scammer. Ano bang ini-scam ni PBBM? Wala naman. Sila nga yung daming scam nila eh. Magnetic forklifter, di ba? Magnetic lifter sa custom. 50 million worth of shabu. Sino bang nang budol-budol, di ba? Pamilya pa rin nila eh. Okay, so ito tapusin natin ng video. For our country, and of course, how we can push the administration to do more for our country. And Anong push to do more? Sinisiraan mo eh. Push ka dyan. The Philippine government should not discount the contributions. Ay nako, magsalita parang talaga yung kung sa Bisaya pa laktaw-laktaw yung niya eh. Yung thoughts niya ay hindi makompos. Sabog eh. Yung parang kalat na kalat yung pag-iisip.
Kaya ito, pass forward na natin tong video na to. Nakaka-high blood eh. Dito na tayo, kinig tayo kay Attorney Claire Time. Castro. With the Wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo. Ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang Tama. puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng ombudsman. Ayan, so hindi nga humarap yan eh. Dito sinabi ni Attorney Castro na kung hindi siya marunong tumingin, si BP Sara hindi marunong makinig kung ano ang ginawa ng gobyerno, ay talagang wala siyang malalaman dahil ob-ob nga, ob-ob. Babu, diba? Paano mo malaman kung nakatakip yung mata mo tsaka hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan? Kaya kahit ang bigas na promise ni BBM ay nandyan na, sasabihin pa rin ni Sara na nagbudol-budol pa rin. Ay naku siya, ilang taon na ba ang panunungkulan niya, tapos ano bang nagawa niya? Walang nagawa eh, kahit magtanim ng pitsay, wala eh. Tapos naninira pa ng presidente na nagtrabaho lang. Sobrang libelous yung mga pinagsasabi, galing pa sa kanyang ama yan, yung mga masasakit na mga na salita. Kaya dapat dyan, meron na talagang patigilin na yan eh. Dapat patigilin na. Dapat gumawa na ang gobyerno ng hakbang na matigil na tong sobrang paninira sa gobyerno. Na imbis siniswelduhan ng taong bayan, ang Vice President, ang ginawa niya ay hindi tumutulong sa gobyerno, kundi naninira. Alright, ano sa palagay niyo mga kababayan? Mga ka-Golden Boy, paki-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa akin. Hanggang sa muli, ingat at paalam.